Nasa ating linya po ngayon si NBI spokesperson at siya rin po ang direktor ng NBI for NCR, si Attorney Ferdinand Lavin. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga po, attorney. Good morning po. Okay nga ga, Manfred. Ayan. Madam. Siniki po, Siniki ang ating kasama po Okay. dito. Uswag mano, uswag mo pa nga. Sige po, may tanong lang po si Nikki dito ho sa inyong mga nahuli ng mga Chinese na may mga armas. Go, Ayan, Nikki. sir, magandang umaga, attorney. Unang-una, ano po bang Yeah, kwento good morning, rito at ano pong update sa mga naaresto? Yes. Yung Alabang Village Association barangay ay nag-request sa NBI ng law enforcement action dahil meron silang mga ilang bahay doon at mga ilang personalidad na kahina-hinala yung galaw. Kung kaya't ang NBI ay nagsagawa sa utos ni Director Judge Jaime Santiago, nagsagawa ng masusing investigasyon at surveillance operations. Bagamat medyo mahirap dahil alam naman natin na itong post village dyan sa Muntinlupa, itong Ayala Alabang ay medyo mahigpit ang kanilang seguridad. Ngunit nakipagtulungan na rin ang security officers, ang homeowners at ang barangay. Kung kaya't ang NBI ay nag-obtain ng search warrant, tatlo, no? Doon sa tatlong bahay. Isa sa Mango Street, dalawa sa Dayap Street. At nagsagawa ng operation at nakahuli ito ng 12 nationals, Chinese nationals at 10 firearms. At meron pa itong nakuhang mga taser, toy grenade, ballistic briefcase, bullet vest, live ammunitions at iba-ibang kasangkapan, tactical knives, handcuff. Inaresto ito ng NBI. Sila ay represented ng kanilang lawyers at dinala sa NBI headquarters, sa NCR headquarters ng NBI. At nung Tuesday ng umaga, kahapon ng umaga, ay na-inquest ito namin sa Muntinlupa for violations of the Comprehensive Firearms Law at ang ilan dito ay resistance and disobedience to lawful authorities, resisting arrest. Ayun, attorney, nabanggit nyo po, no? 10 firearms ang nakuha. Meron po bang mga permit ito? Saan po nakuha? Saan po nila nakuha itong mga gamit nila? May bulletproof vest pa po, di ba? Yes, Madam Nikki, tama po yun, no? Ang kahinahinala dito, yung iba dito ay defaced yung serial number o kaya ay tampered yung serial number. At ito ay kahapon, when we asked them for documents to these firearms, wala po silang maipakita. At kahapon ay we already communicated with the firearms office kung lisensyado ito. Ngunit iba nga dito ay defaced, walang serial number na makita, yung iba naman ay tampered. May bullet vest, merong handcuff, meron itong tactical knives, may pepper spray, meron taser. Medyo nakakabahala ito at kung makikita itong 10, medyo able-bodied ito. Well-built, medyo malalaki, bata pa, nasa mga 25 to 35 ang average age nito. Opo. Nababahala din kami at medyo matitikas ito. Sobrang tikas at maliliksi. As a matter of fact, nahirapan ang NBI dahil yung iba dito ay pumalak, nagkagulo ng kunti, pero nasubyo ng NBI at napusasan at nadala sa NCR headquarters. Opo. Director, ano po mga kalibre nito? Anong mga uring baril po itong na-recover po ng NBI sa kanila? Mostly ito handguns. Handguns ito. 9mm 45, merong 40 caliber. Opo. Okay.
Opo. Lahat po defaced o meron pong iba na maaari nga ninyo matrack po kung saan kaya nanggaling? Apat o anim dito ay maayos yung serial number. Yung isa dito kahina-hinala dahil medyo iba yung nagpalit ng slide doon sa doon sa kanyang yung barrel, no? Pinalitan. So ito ay ipapa-forensic laboratory namin. Nag-request na kami kahapon. Nagkataon when we had the operations last Monday, the following day was a holiday, so medyo nahirapan kami sa documentation. Opo. Director, kasama niyo ho ba dito yung immigration nung sumalakay kayo o purely NBI operations po ito? Ano ba ang profile nito mga Chinese na ito? Ano ba ang kanilang, may mga visa ba ito? Ang kasama namin dito, coordinated ito sa PNP ng Muntinlupa. Kasama namin dito ang barangay officials na nakakasakop sa Ayala Alabang. Kasama namin dito ang representative ng Homeowners Association. Coordinated din ito namin. We sent a coordination letter with our mother agency, yung DOJ, no? At ang profile nito, meron kaming tinitingnan dito na may cover business establishment sila. Ito ay tinitingnan namin, iniimbestigahan namin. Magkakaroon kami dito ng post-operation investigation na tinatawag. Tuloy-tuloy ito. Titingnan namin, meron kaming hinala na ito ay part ito ng remnants ng Pogo. No? This could be the muscle group ng Pogo. Because dun sa past operations namin, nakakakuha kami ng baril, pero ito mukhang kompleto. Meron silang parang gym dun sa isang bahay na inuupahan nila. So, talagang nag-gym ito at may routine calisthenics or exercise. Opo. So when you say ito sila yung muscle ng Pogo, kumbaga yung pong mga nangyayari na mga huli sa mga tumatakas sa Pogo operations ng mga Chinese o ilang pang mga nationalities, yun pong mga pagpananakit sa kanila. Kumbaga sila po yung sila yung armed group ng Pogo. This this could be it, no? We are cross-matching this with the data from PAOK and CIDG and our PNP counterparts. We're checking on the real identities. As it is now, we have their identities. Kung anong binigay nila, we're cross-checking their identities. We book them, so we have their fingerprints. Tinitingnan namin mabuti kung may involvement ito dun sa ibang criminal activities related sa Pogo. But from the looks of it, medyo ito ay trained ito. Medyo when they were represented by their lawyers, at first they were talking to us, but later on they kept their mouth shut. So we were having a difficulty. Only one of them could speak little English. Opo. Yung pong lawyer ba nila Filipino, Director, at yung bang mga passport dito na-recover po natin? Filipino yung lawyer nila, certain. Yung passports nila, we're double-checking because meron kaming na-recover na passport. At iba yung identity, iba yung picture. So this could be yung passport ng kanilang big bosses at identities. Opo. So ito hong sa report po 12 itong nahuli ninyo. Itong 12 ito, lahat may passport po, Director? Yung iba sabi nila nasa lawyer or nasa agency o handler nila. Ang usually ito, meron itong mga tinatawag na handler and they do not carry with them their passports. So we're giving their lawyer the opportunity, and we will cross-match these their identities given to us against their documents. Opo. Meron na ba tayo history kaya nito, paunang informasyon? Gaano nito katagal sa Pilipinas? At meron ba kayong na-recover din po na pera during the raid?
Wala kaming na-recover na pera. We resorted to opening the vault. We drilled a hole. This was covered by the body-worn camera of the agent. Mhm. Klaro ito, meron doon ibang perang nakasubre, iniwan. This was made in the presence of the barangay, Mhm. the homeowners, Mhm. yung isang occupant. Mhm. Opo. Meron din na-recover doon na identity ng ibang, yun ang kinuha namin. As a matter of fact, iniwan doon yung isang Rolex watch. Mhm. It is very clear from the body-worn camera and the alternative recording device. Director, ang na-recover din po ninyo Cadillac Escalade, Toyota Alphard, Toyota Grandia Elite, mga high-end po ito na mga auto, no? So well-funded sila, kumbaga, Director. Yes, that's correct, no. Tinitingnan namin dito sinong financier, meron ba itong big boss. Yung Cadillac Escalade, bulletproof ito. Mm. Bulletproof. Doon na-recover yung isang bag na naglalaman ng baril. Meron dong ballistic briefcase. Mhm. If you will notice, itong ballistic briefcase ay mostly ginagamit ito ng heads of state. Ito yung nakikita natin na hinahagis kapag under serious threat ang isang head of state. Ito yung parang bag na collapsible na itatapon ito para matakpan yung BIP. So, meron itong BIP, meron ding mga best magazines, live ammo na na-recover dun sa Mm. tatlong sasakyan. Lahat ng sasakyan positive for firearms. At cover ito ng search warrant, Sir Ted. Opo. At yung sasakyan. So kung ang kanila pong Cadillac Escalade na ginagamit ay bulletproof, and then they are equipped ng mga gamit to protect itong mga pasahero ng Cadillac na ito, lumalabas nga na parang sila ang parang sila ang bodyguard ng mga big boss, ganun. Yes, that's a valid observation. Mhm. Tingin namin dito meron itong big boss na pinoprotektahan o kaya pag may nakuha sila, if they resort to other criminal activities, ay ipamumuka nila na kumpleto sila at well-equipped sila. Opo. Go ahead, Nikki. Attorney, kayo rin po ba ay nakikipag-coordinate sa Chinese Embassy kaugnay nga nitong nangyari? Kasi also, parang nakakailan na to eh. Ano po ba usually ang kanilang tugon pag kinakausap nyo ang Chinese Embassy? We already informed them. Through our International Operations Division. As a matter of policy and practice, the NBI, pag may nahuhuli na foreign national, ay ini-inform ang embassy ng foreign national. But again, it so happened when we conducted the operation, this was Monday ng around close to midnight until Tuesday ng umaga. Inabot ng alas 7 ng umaga, nakabalik sa office ang agents. And so we had difficulty coordinating on Tuesday considering it was a holiday. But yes, we already informed them. Wala pa silang tugon dito. In the past operations, we informed the embassy. And ito ay na-arrest na naman at na-inquest na namin. Pero sir, sa past operations po, may tugon din po ba yung Chinese Embassy? Kasi yun nga po, parang paulit-ulit po. Hindi naman po sa pero puro Chinese po. Di po ba? Meron po ba tayong significant na figure sa loob ng significant din na time frame sa mga nahuhuli pong Chinese nationals? Operations against foreign national or our locals, hindi naman ito targeted against a specific group of persons. No? If you remember, in the past, ang NBI nagkaroon din ng operations against the West African Drug Syndicate. Nagtataon lang na ito ay with the pull out of the POGO, may mga naiwan. And this could be it. Some of them may have resorted to scamming activities because to them, the infrastructure or the system is still very much alive. Opo. They have rented places Opo. na live pa yung contract.
Opo. Doon po sa At nandito pa yung mga computers in some operations, yung scamming activities. At nandiyan pa yung mga tao na hindi naman nag-pull out because they are not, while they are connected with the POGO, they are not the main POGO operators. They are here for other purpose. Kung may muscle group na pagsingil ng utang, hindi naman ito umalis. So they want to make use of this itong sistema na nandiyan pa, baka sakaling magkaroon pa ng pakinabang sa kanila. Opo. Again, this is not a targeted operation. Opo. Sige. Any foreign national or local na commit na will violate our laws, penal or otherwise. Opo. Ito ay tutugunan ng law enforcement agencies. Opo. Meron po mga Filipino drivers daw nakasama doon sa mga nahuli. Ano pong sitwasyon nun? Yung mga Pilipino? Yes, honestly, may Filipino drivers, we released them to the custody of the lawyers. Meron pang nauna ditong 3 yata or 4 na elderly, no? May babae, merong kasamang bata yung isa. Nai-release din namin to the lawyers. And we sought the assistance of the homeowners and the barangay to allow them to get inside their itong list premises nila. Opo. Director, ito po ay bailable offense. Yes, sir. Pero meron... yes, sir. Opo, opo. Lalo itong... Opo. So, nila, kung ito po ay bailable offense, Director, ano ho yan? Dahil kapag sila po ay gumagamit ng fictitious name sa passport o may problema sa kanilang immigration status, you will have the legal authority to detain them. Ang BI. we will submit to the discretion of the prosecutor. Ito ay later on the court, no? But as to the immigration status, we're verifying with our counterpart, the Bureau of Immigration. Opo. Ang danger po dito, Director, kapag ito'y nakapagpiyansa at nakalabas ng detention, baka makapagtago na, no? Well, that's the challenge sa ating batas, no? Opo. Opo. So ang legal way dito ho is doon sa immigration. Kapag may problema sila sa kanilang status dito for staying in the Philippines, maaari silang i-detain ng BI kasi nga bilang ang illegal alien. Yes, that's correct, no? Kung undocumented ito, properly documented or overstaying, then the immigration will have to say on their continued detention. Okay, sige po. So salamat ng marami po. Detalyado po ang aming nakuhang informasyon, Director, and sana nga po no hindi ito makalabas kasi baka pag ito'y nakalabas po ng maharang. detention makawala ito and eventually po makapag-operate pa, Director. Yes, Sir Ted and Madam Nikki, nagpapasalamat din si Director Santiago Toledo, Jaime Santiago, I'm sorry, ng NBI, dun sa ating counterpart at hinikayat niya yung ating mga kababayan na patuloy na mag-report sa inyong otoridad, NBI, sa PNP, tungkol sa mga kahinahinalang aktibidades. Again, inuulit ni Director Jaime Santiago na hindi ito targeted operation. Opo. May local or foreigner, pag nag-violate kayo ng ating mga batas, kayo ay hahabulin ng NBI at ng ating kapulisan. Opo. Sige po. Damong salamat, Director. Mapay nga Maraming salamat po, Attorney. Salamat, mga aga, Manong Ted. Opo. Thank you.